Si Eva at Adan ay nagkakasala, sila po ay nabubuhay ng libo-libong taon to the point na hindi sila namamatay. Walang sakit, walang karamdaman, walang polusyon, walang pag-aaway, walang selusan, walang paghihiganti, walang galit, walang luha, kapag di po pumapasok ang kasalanan. Nang simulang pumasok po ang kasalanan sa Genesis chapter 2, nang ang ahas ay tuksohin si Eva, na totoo ba na kung kakainin mo yung bunga na yan, na sinasabi ng karamitan na bunga daw doon ay mansanas, yung ba naman nagsasabi, bunga daw yun ng santol, kalunok niya at namatay. At siya iba naman talaga mansanas, dahil ang unang kumain daw si Adan, ay si Eva, binigay kay Adan, kaya may tinatawag tayong Adam's apple, kalunok ni Adan, mansanas. Sa babae, may ganon. Ay sa babae, wala yata ang Adam's apple. Nung pumasok po ang kasalanan, doon po namatay, nagsimulang mamatay ang mga tao. Sabihin nyo nga po kasalanan. Kasalanan. Ngayon, anong kasalanan? Kasalanan ay isang uri ng pagsuway sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos. Kasi ang mga tao pag inisip ng kasalanan ay yung manigarilyo, minom, mga babae, mga liwa, magnakaw, mamatay. Ay ang ating mga definition ng kasalanan. Pero ang kasalanan sa Biblia ay yung pagsuway sa kautusan ng Diyos. Ay yung kasalanan. Ngayon, sabi sa Biblia, ang lahat ng tao sa buong mundo ay nagkasala. At wala maski isa na nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 3 verse 10, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ngayon, sino ang matuwid sa atin? Wala. Kahit kaming mga pastor, obispo, pare, santo papa, nagkakasala. At lahat kami, tayo pala, ay darating din sa kamatayan. Sapagkat sabi rin sa Biblia, sa Romans chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos o ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ngayon, meron po akong i-discuss sa inyo, 3 klaseng kamatayan. 3 types of death. Number 1, meron po tayong tinatawag na spiritual death. Yung spiritual death po, ito po yung nang simula po pumasok ang kasalanan sa time ni Eva at Adan, pinalayas po sila sa Garden of Eden. Ibig sabihin po, pag sinabing spiritual death, it means separation. Ang tao po, pagpatay na, yung kaluluwa niya, wala na sa kanyang katawan. Tama? For example, patay na relasyon. Ano ibig sabihin nun? Iwalay na kayo. Wala na kayong communication, wala nang text, wala nang chat-chat sa Facebook, sa YN. Dahil patay na ang relasyon nyo. Dead na ba? Diba? Parang ganun din. First type of death is spiritual death. Ano ibig sabihin nun? Ang mga tao po ay iwalay sa Diyos maliban sa Panginoong Kristo. Naunawaan niyo po? First type of death is separation from God. Kaya mga tao po napipil nyo sa puso nyo, parang ang layo-layo ng Diyos. Hindi siya maramdaman. Pinapakinggan niya kaya ako. Di ba may nagtanong na dito? Parang ang layo-layo ng Diyos. Ano yung panalangin kong hanggang sa mila? Diba? Kasi po, nandahil sa kasalanan. Kasi tayo ay nalayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ulitin ko po,
ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayun yung first type of death, spiritual death. Namatay ang ating relasyon sa Diyos. Pangalawa pong klaseng kamatayan, tinatawag natin physical death. Ano yun? Ito, nasa likod natin. Namatay sa physical. Bakit? Kasi ang tao po, simula nang kinain nga ang bunga, sinasabi nilang mansanas, nagsimula na yung kamatayan dahil sa pagsuway sa kautusan ng Diyos. Pansinin niyo po sa panahon natin ngayon, marami pong namamatay dahil sa kanya kinakain. Di ba? Pagkain kang kaya ng maalat, anong sakit mo? Sakit sa bato, kidney. Kain-kain ka na matamis, anong sakit mo? Diabetes. Oh. Sabi mo sa katabi mo, kamatakaw. Yung lesson doon. Diba? Ngayon, wag mo sisisihin ng Diyos kapag mo sakit ka kasi nagagawan mo yan. Kain ka kasi ng kain. Pero maraming klaseng kamatayan din. Hindi lang naman sa pagkain, hindi ba aksidente, iba naman nadulas, nabangungot, maraming klaseng uri ng kamatayan ng tao. Di ba sa sobrang katandaan na lang, matay. Okay. Ayun yung pangalawang klaseng kamatayan. Pangatlong klaseng kamatayan po, at yung tinatawag nating eternal death. Walang hanggang kamatayan. Ano yung sabihin nun? Ang kaluluwang hindi tumanggap sa Panginoong Jesucristo ay itatapon daw po sa impyerno. Pagka sa impyerno na po, ang isang kaluluwa, wala nang pag-asa na maligtas pa yun. Kaya po hindi natin pinapanalangin ng mga kaluluwa. Pagkat sabi po sa Biblia, sa Hebreo, kung may Bible po kayo, Hebreo chapter 9, verse 27, na itinakda na sa tao ang minsang mamatay. Pagkatapos nun, ay hahatulan na siya ng Diyos. Kung siya ba ay pupunta sa impyerno o sa langit. Huwag po kayo maniwala dun sa langit, lupa, impyerno, impyerno. Diba? Hindi po totoo yun. Meron po, yes, meron po langit at lupa. Pero wala po sa Biblia ang tinatawag na purgatorio. At kung pwede may panalangin na may mga patay. Bakit? Kasi magbabayad ka, may panalangin ka. E paano yung mahihirap? Walang pambayad. Hindi lahat ng mayaman nasa langit lang. Yung mahihirap, paano yun? Silbihan mo lahat. Kasi wala pambayad ng tawang pagkasal. Hindi po ganun. Babalik tayo. Ano po sabi ko? Meron po tatlong klaseng kamatayan. Ano yung una? Spiritual na kamatayan. Pangalawa, physical na kamatayan. Pangatlo, eternal death. Ayun yung walang hanggang kamatayan. Yung ikaw na mismo ay tinapon dahil wala kang relasyon sa Panginoon Jesucristo. Pero ito po, ang good news. Balikan po natin yung Romans 6:20. Sabi po doon, for the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat ng tao nagkasala, sabi ko na kanina sa inyo. At talagang magbabayad ang lahat ng tao sa kanyang kasalanan. Kasi may kabayaran yun. Diba? Kapag ikaw ay nagtrabaho sa isang kumpanya, nag-expect ka na sweldo. Tama ba? Wala ka naman siguro magtatrabaho sa kumpanya mo. Ha? Kahit walang sweldo, okay lang. Wala naman siguro gagawang taong ganun. Dahil nag-expect lahat ng sweldo. Ang tawag doon, wage, kabayaran sa iyong pinagtrabahuhan. Diba? Kung sa Pilipinas po, meron tayong mga batas, meron din pong batas sa Diyos. Whether we like it or not, kailangan natin mag-submit doon sa authority ng bansang Pilipinas sa mga batas niya. Katulad ng bawal tumawid, may namatay na dito, doon pa rin tatawid. Diba? Tapos yung may tawiran, ang ganda-ganda na, ginawan palengke, tindahan, yung sidewalk vendors na natin.
Bawal tumuloy. Ang tao nga naman, di ba, matigas ang ulo. Anyway, kabayaran ng kasalanan kamatayan. Ngunit, meron pong pag-asa. Hindi naman nahayaan ng Diyos na tayo mamatay na lahat. Sabi po sa Biblia, ngunit ang kaloob ng Diyos. Sa ibang translation po, ang regalo ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngayon, nakita po natin ang ating estado sa buhay, na tayo po ay isang makasalanan. Pangalawa, whether we like it or not, i-admit man natin o hindi, lahat po tayo, dati, meron din tawag tayong spiritual death. Yung wala tayong relasyon sa Diyos. May marami mga nagtatanong sa akin, Pastor, kilala ko si Jesus. Siya nga yung pinako sa krus ng Kalbaryo. Napanood ko nga siya sa Passion of the Christ. Tuwing mahal ng araw, meron nanonood ako lagi ng mga sinakulo. At nakikita ko parati kung anong ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa akin. Diba? Kilala natin si Jesus by story. Parang ganito po. Sino po nakakakilala dito? Kay President Benigno Simeon Aquino the third o the second? The third. Ang Presidente ng Pilipinas. Sino po nakakakilala? Sino hindi nakakakilala? Hindi ko wala kang pakialam. Lahat ng Pilipino, kung tatanungin niyo po, siguro 99.9% ng Pilipino kilala si Presidente Aquino. Tama? Ang tanong ay ito. Meron ba silang relasyon kay President Aquino? Nakaka-text ba nila? Nakakausap ba nila ng personal? Nakakasama ba nila? Nakakamayang ba nila? Nakaka-fellowship ba nila? Nasasama ba nila sa sinihan? Nakaka-dinner nila? Nakaka-Facebook ba nila? Naka-add ba sa Facebook yun? Yun na lang. Kung naka-like yung fan page niya sa inyo. Hindi. Kilala natin siya by story. By news. Diba? Pero by relationship, wala tayo. Parang ganun din sa Panginoong Jesus. Maraming tao kilala si Jesus by story and by history. Pero marami pong tao walang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo po ay naparito, sabi sa Biblia, for God so loved the world. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino ang binigay niya? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi ang relihiyon, hindi ang organisasyon, hindi ang sekta, denominasyon, iglesia, o simbahan. Ang binigay ng Diyos Ama ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Na sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak pagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi po doon sa first verse, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino nasa sanlibutan? Tayong mga tao. Ngayon, kayo na lamang, pakinggan po maigit ito. Ano yung verse na sinasabi ko sa inyo? John 3:16. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Ang tanong ko po ito, saan ginagamit ang pag-ibig? Sino ditong naranasan mo ng umibig? Sino ditong naranasan mo ng may love? Saan ba ginagamit ang pag-ibig? Sa upuan? Sa lamesa? Sa ilaw? Sa halaman? Hindi. Relasyon. Saan?
sa kapwa-tao.